Narito na ang inyong hinihintay. Ang programang magpapakita ng di nakikita. Ang nakatago ay ilalabas niya. Programang maraming ilalantad na mga sorpresa. At ngayon, narito na po sila. Ang mga kwento niyang ating mapapakinggan. Si Mr. Yes Yes Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yahoy! Yes, yes, show na naman. At syempre, kasama po natin ang ating mga taga-subaybay. Alam nyo, talagang happy ako. Pinapakita nyo talagang magkakasama tayo. Muli po, sa ngalan po ni Attorney Ferdy Topacio, ako po si Juvie de Guzman and welcome to Yes, Yes, Show. Ayan, mula Lunes hanggang Biyernes na mapapakinggan at mapapanood po ninyo sa DWIZ 882 at syempre sa Aliw Channel 23 at ang oras alas 11:07 ng umaga. Ngayon po ay June 12. Yes. Naku, napakaswerte natin. Bigla nating naalala ang tunay na kalayaan ng Pilipinas. Alam niyo po ba, ngayon lang sa tanang buhay ko, nakita ko napakaluwag ng kalsada. Open na open. O, di ba? Ang sarap bumiyahe. Na talaga namang, ngayon po ay siguro sa ibang lugar, hindi ho ganun ka-open. Pero dito sa lugar na to, ay napakaganda ho ng atmosphere. Yan. Dahil po, walang naggigit-gitan, walang maingay, walang busina na busina. Yan po yung mga problema talaga namang sandamakmak na mga noise barrage ang ating napapakinggan. Pero alam nyo po, yan naman po ay talagang kasama na natin sa buhay. Kaya po sabi ko nga sa inyong lahat po tayo mga Pinoy sa loob at labas ng bansa. Happy Independence Day! Yan. Alam nyo, pag ngayong araw na ito, ganito ho yung ating masaya ho tayo. Thank you. Masaya ho tayo dahil kailangan po nating suportahan kung sino ho ang Pangulo ngayon. Yan. Lagi ho nating tatandaan, sino man ho ang mga Pangulo, lahat po yan ay nagsisikap na maging bahagi ng napakagandang Pilipinas. At ngayon nga po, iba na yung ating presidente, tanggapin po natin ng maluwag sa ating kalooban, anuman po yung mga pagkukulang ay atin pong bigyang pansin. Pero po syempre, ipaalam po natin sa kinauukulan, ganun po yung independence. At sana rin po, ito na ho yung pagkakataon na dinggin naman ng gobyernong ito ang lahat ng mga hinaing ng taong bayan. Alam niyo ho, ito ho yung pagkakataon na tayo po magkaisa, magkapit-bisig, anuman yung mga bad omen o yung sinasabi nga nilang pangit na pangitain noong araw, yun po, wag na nating balik-balikan. Naku, alam niyo ho, wala hong mangyayari sa pagbalik-balik natin ng masasamang bahagi ng ating bansa. Sa totoo lang po, alam niyo mga kaibigan, ang masamang bahagi ng ating bansa, ayan po kasama na po sa kasaysayan. Kasaysayan na bakit po tayo nagkaroon ng kalayaan, di ba? Matuturing ko talagang kalayaan dahil isipin ho ninyo, ultimo mga bata ngayon, malayang-malaya na sabihin ang gusto nilang sabihin. Natutuwa ako dun sa ilang mga lumalabas sa social media. Age 3, 4, 5, 6, meron ng ginagawa, meron ng sinasabi, meron ng mga gawain na, ano ho yun mula ho yun sa iba't ibang panig na mundo. At syempre sa Pilipinas, marami din hong ganon. Kaya lang, dito po medyo restricted ng konti dahil ang mga kabataan po natin ay merong batas na hindi ho po pwedeng ibuyang-yang yung kanilang mukha kung ito po ay wala pa sa tamang edad. Yan naman po ay batas po ng ating bansa. But then, sa ibang bansa po, sabi nga po kakapanganak pa lang, no? Kakapanganak pa lang ay talagang parang inaano na ho binibigyan na ho ng importansya. Diyos ko, pati nga ho yung paglabas ng baby, can you imagine inilalabas na ho ng wala hong takip, ng walang mga kung ano-anong kasi hindi ho masyadong mahigpit mga kaibigan. Pero yan naman po ay alam nyo, napakaswerte ho natin dahil tayo nga po ay meron tayong halaga sa ating mga anak. Yan. Salamat po, mahal na
Yes. Okay, at hindi lang po yan mga kaibigan. Alam nyo, mahirap talaga pag nagkakaedad. Kita nyo nakakalimot na tayo. Pero, ito po isang pasalamat pa rin na marami tayong mga magagandang bahagi sa pagkakaroon natin ng Independence Day. At ang iba ho sa atin, alam na alam ho ang history niyan. Yan. Hindi ho natin masyadong kabisado yung Philippine history dahil alam niyo ho, siguro absent ako noon. Joke lang. But anyway, marami na hong nagkwento niyan dito sa ating studio. Marami na nagkwento ng kasaysayan ng Pilipinas. Hindi na ho natin ulitin yon. At marami din hong nagpahalaga sa araw na ito. Lalong-lalo na isang mahalagang bagay ang gusto kong ipaabot sa inyong lahat na ngayon po ay birthday ni Attorney Macnil Rante. Hi! Happy birthday! Ayan. Si Attorney, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Yan, talagang blessing na, alam nyo, ang isang kaarawan po, dapat nating pahalagahan yan. Pero, hindi ko lang alam, kasi meron kasing iba, bakit magiging kaarawan kapag patay na, no? Pero siguro, yun naman ay ala-ala lang. Pero sa akin kasi, ang birthday celebration ay ginagawa po para sa mga buhay. Yan, yun yung pagkakaintindi ko. Pero dun sa iba, sorry po kung hindi po tayo magkapareho, pero alam niyo, karapatan niyo ho yan. Kahit wala na ho yung nagbe-birthday, ay binabati niyo pa ng happy birthday, that's good enough kasi gusto niyo po yan. At gano'n naman ho ang respeto natin sa kapwa natin na tayo po ay nagpapahalaga sa sino man, sa inyong mga paniniwala, ay mahalaga ho yan dahil paniwala nyo po yan, no? May kanya-kanya tayong pinaniniwalaan yan. At marami ho tayong magagaling na DJ ngayon. Naku, mamaya papakinggan nyo ho yan. Sila po yung magtatanghal mamaya sa ngalan ng programa ni Senyor Pacheco. Ang ganda at ang gwapo ng mga yan. Mamaya po, antabayanan nyo po sila. Kaya lahat ng programa ho dito, panoorin po ninyo, suportahan po ninyo. At syempre, marami po tayong mga sanib puwersa. Sabi nga po, ito nga po ay Bagong Pilipinas. Yan. Ang Bagong Pilipinas po ay pagsasama-sama ng mga dating hindi magkasama. Yan. Ng mga dating walang pagpapahalaga sa kapwa. Pero dito po sa amin, lahat mahalaga yan. At hindi lang po yan mga kaibigan. Tayo po naman, kapag mahal natin ang isang tao, kinokorek dapat natin. Pag alam nating mali ang kanyang ginagawa, iko-correct natin yan. Bakit? Kadalasan, ang ibang tao ho kasi, lalo na sa kanilang pamilya, sa bahay nila, lalo na kapag siya yung kumikita. Di ba may mga ganon? Ay hindi na nila ikinokorek, mali po yun. Dapat po ipaalam nyo sa kanya na merong mali. Yan, sa nangyayari. Yan. Paalala lang po yan. Kasi sa tuwing magpapaalala po tayo, dapat yung mga pinapaalalahanan ay huwag magagalit. You must be happy. Thankful, yan. Thankful sa Panginoon kasi meron pang nagbibigay sa'yo ng pagkakataon para mapasaya ka. At saka salamat po pala, no, kay Doc MJ. Yan, salamat sa mga pamilya na yan. Talagang hindi natin iwawala yung mga taong talagang patuloy na nakikipag-communicate sa atin. Mantakin ho ninyo, punong-puno ang cellphone ko ng maraming kaibigan, pero ilan lang yung nakikipag-usap sa akin. Add kayo ng add, hindi naman kayo nagre-reply, di ba? Ang dami ho. Kaya ho, ngayon po, ina-announce ko na yung mga friendship natin sa Facebook, magbabawas na po ako. Hindi na po yung mga, kaya kung akala po ninyo na okay lang, hindi po kailangan po natin magdagdag ng mga bagong kaibigan. Yan. Yung kaibigan na merong pagpapahalaga sa kapwa. Ayoko po ng kaibigan na pangsanlibutan. Yung ibig ko lang sabihin yung parang mabait lang sa harap, pero pag talikod mo, iba ang thinking, yan, medyo iwas-iwasan na natin. Sabi nga nung iba dyan naku Miss Juvie, bawas-bawasan mo yung Facebook mo ng kaibigan. O nga, totoo yun. Kasi yung ibang naka-add dun sa akin, yung pang mga taong inggit na inggit sa akin. Naku, huwag kayong mainggit. Alam niyo ho, pinagsisikapan ang lahat ng bagay. Huwag kayong mainggit kasi po, tayo po'y ginagabayan ng tamang
Panginoon, totoong Panginoon na siya pong gumagabay sa atin, tamang tao, tamang kaibigan, tamang kilala, ganun ho yun. Wag ho kayong mainggit sa akin dahil ako po'y lagi pong sumasalalay sa gusto natin. Kung anong gusto ho ng iba nating kaibigan, sige, go on kayo kasi ako po hindi madamot. Susuportahan ko kayo basta tama lang po ang direksyon ninyo. Yan. Dapat ho lahat tayo pare-pareho, nagtutulungan, nagkakaisa. Alam niyo, ano man ang yaman mo sa buhay, lagi nating tatandaan, anumang meron ka, mawawala din yan. Yan. Bakit ho mawawala? Kasi po, may limitasyon tayo sa mundong ito. Pwede tayong mawala anytime. Hindi po natin alam. Ano man ang meron tayo, ano man ang ibinigay sa atin ng mahal na Diyos, pahalagahan po natin. And be thankful Kasi pagising nyo pa lang sa umaga, dapat guys, natututo tayong manalangin at magpasalamat. Kasi yung iba sa atin, basta tumayo, nagmamadali, etc., etc. Yung mga ganong atmosphere, sawan-sawa na ako. Marami na ako nakikitang ganyan. Siguro po, medyo bago-baguhin natin. Sabi nga po, ngayong Independence Day, swerte ho ito. Kasi hindi ko ina-expect na ang ating GM, ang ating Vice President, at hindi lang po yan, ang ating confidante, ang ating advisor, etc., etc., si Atty. Rante, birthday pala niya ngayon. Hindi lang siya ang nagse-celebrate, hindi lang yung kanyang pamilya ang nagse-celebrate. Bagkos, ang buong mundo, yan, nagse-celebrate, di ba? Dahil alam niyo ho, swerte talaga pag tumapat ka na ganun Merong selebrasyon ang bansa. Laking bagay yun. Pag ikaw ay nag-birthday ng, let's say, February 14, swerte pa rin yun kasi may kasabay ka, di ba? Na nagse-celebrate. Kapag New Year's Day, ayan, ganun din. May celebration din. Ang galing. Meron akong kakilala. Hindi na siya naghahanda. Ang ginagawa niya, yung celebration nila for New Year, yun na yun. O, di ba? Ang swerte mo. Kasi kahit hindi mo birthday, di ba? Yung iba, kami, hindi namin birthday, pero naghahanda tayong lahat. Nagpapasalamat tayo sa bagong taon na darating. Yan. Kapag New Year, ganun ho talaga. At hindi lang po yan, napakaswerte rin ng yung sineselebrate ho, di ba? Ng ating bansa. Basta lahat ng mga selebrasyon ay napakaganda hong makasabay sila, no? Tiyempo lang, sabi nga. Okay, at ngayon naman, ang next naman ho natin, ito nga, yung tungkol sa mga senior citizen. Ang dami hong nagte-text sa akin, may mensahe sa messenger natin. Alam nyo po, si Attorney Mac, no, yan po, maraming karanasan sa senior citizen. Yan po, magaling na tagapagsalita. Lahat ho ng panahon, pag gusto nyo tungkol sa batas ng senior citizen, kabisado ni Attorney Mac yan, Attorney Macalintal. Hindi na nga lang kami nagkikita The last time na nakita ko si Attorney Mac, saan yun? Manila Hotel. But anyway, alam niyo po ba, ang senior citizen, kahit saan pumunta, senior citizen yan. Tayo po ay may tamang edad from 60 years old and above. Yun po yung batas ng Pilipinas. Senior citizen ka na, di ba? Ngayon, ang ibig lang pong sabihin, anumang ID ang i-present ng isang tao na nagpapatunay na siya po ay senior citizen, lalong-lalo na kung siya po ay may birthday dun sa ID na yon, yung po ay sapat na ipakita sa anumang discount na pwede siya, no? Kung siya ay magpapakita ng ID niya sa opisina at nandun yung birthday niya na siya po ay pumasok sa edad na senior citizen, that's good enough na pakinggan po natin. Kasi meron talagang ibang restaurant, sabagay hindi naman sa lahat ng oras, no? May ibang mga restaurant, ibang hotel, o ibang mga establishment, no? Let's face it. Ang ilan sa kanila, hindi nila alam hindi nila alam yung usapin ukol sa senior citizen, hanggang saan, hindi talaga alam. At yung mga senior citizen naman, hindi humadamot yan at hindi yan mahilig talaga sa masyadong malaking discount. Kundi, ang mga senior citizen, kinukuha lang po nila yung tama na para doon sa discount. Yan. Meron kasi mga establishment na ang dadamot, ayaw nila magbigay na kesyo
Sabing gano'n hindi naman ho kayo mukhang senior It's not a joke, mga kaibigan. Pag pinag-usapan yung discount, ibigay mo ang discount kung siya ay holder ng identification card na kanyang ipinakita na siya po ay senior citizen. Wag niyo na humbulahin yung isang tao kasi wag niyo pagdudahan, no? Kasi may mga tao na kaya looking young, looking good kasi po nasa paligid din po 'yan. Kapag gusto mo ang mga tao sa paligid mo, understandable 'yan. Mukhang bata 'yan. Understandable 'yan na siya'y laging masaya. Yan. Kapag ang isang tao ay laging nakasimangot, lalong pumapangit. Tandaan nun yan, ha? Kapag ang isang tao laging nakasimangot, yan po ay pangit, in and out. Understood yun. Kasi ang isang taong hindi palangiti o walang pakialam, yan po yung mga taong hindi natin dapat kaibiganin. Kasi bakit kamo? Kasi minsan may mga tao na pangit na nga ugali, tapos sasamahan mo pa, kakaibiganin mo pa, yan ho yung nakakahawa yan, guys. In my experience, ang dami ko na-encounter na ganyan. Pero kung kayo ay wala kayong experience na ganyan, swerte ninyo, no? Hindi kayo nadadamage ng mga taong may ganyang paniniwala. Hindi kayo nadadamage ng mga taong may ganyang estilo, di ba? So, tayo po naman ay laging magpasalamat kapag tayo po ay merong mga bagong kaibigan, bagong kaagapay, di ba? At hindi lang po yan, hindi po salapi ang katumbas ng pagtulong. Lagi po ninyong tatandaan na ang pagtulong po ay nasa puso. No? Wala pong katumbas na anumang halaga ang pagtulong sa kapwa. Yan. At ang panghuli, bago tayo mag-time check, lagi natin tatandaan, gayahin natin ang mga taong sa tingin natin ay merong halaga sa atin. Yan. Gayahin natin sila. Walang problema yun, lalong-lalo na kung ang ginagaya po ninyo ay ugali na tamang-tama sa inyong trabaho. Tama. Tamang-tama sa inyong mga kausap. Kasi paano kayo makapag-encourage ng iba kung ang ugali po ninyo ay negative dun sa mga taong nakakaharap ninyo? Di ho ba? Yan. Lagi po nating isaalang-alang ang mga bagay na ito para po hindi kayo makalimot. Lalo na kung kayo po ay may mga anak na maliliit. Nako, kung anong itsura ninyo, gagayahin ng anak ninyo. Kaya po ingat-ingat pag may time kasi dapat po lagi kayong polite. Sabi nga ni Doc MJ, dahil siya ay psychiatrist, no? Siya po'y nakakaintindi ng ugali ng tao, kaya daw tayo. Hindi tayo pwedeng maging plastic sa kapwa natin dahil kapag psychiatrist ang kaharap ninyo, alam na. Ayan, negang-nega. Ayan, may mga ganon. Pero karapatan nyo yan. Kung kayo'y merong mga hidden agenda, karapatan nyo yan. Okay lang po yon. Kung kayo po ay nagpapakitang mabait, pero hindi naman pala mabait, ay karapatan nyo yan. Alam nyo, kayo lang po ang nakakaalam yan. Kung kayo po ay nagsasabi ng totoo, kung kayo po ay isang sinungaling. Yan. Sabi nga po ng ating mga ekspertong kaibigan, alam nyo, may isa pa ho akong psychiatrist na talagang humaharap sa korte. Yan po yung psychiatrist na kakilala natin. At sa media daw, ay maraming mga huwad makipag-usap. Yan. Tanggapin na ho natin yan kasi alam niyo naman ng mga ibang taga-media, not all, kadalasan ang iba sa kanila ay mga artista. Yan, artista ugali. Okay, bye for now at mamaya po magbabalik po ang Yes Yes Yo Topacio. Sa ngalan pa rin ni Attorney Ferdy Topacio, ako po si Juvie de Guzman. Ang oras, alas 11:25 ng umaga. Yes, yes, yo! Topacio! Si Mr. Yes, yes, yo! Attorney Ferdy Topacio! Yes, yes, yo! Topacio! Yahoy! Magandang umaga muli sa inyo lahat mga kaibigan. Narito pa rin kayo sa Yes Yes Yo Topacio. Sa ngalan pa rin po yan ng aking gwapong kaibigan, kaagapay sa lahat ng oras, Attorney Ferdy Topacio. Oh, yeah. At hello din kay Bong. Hi, Sir Bong. At syempre, pagbati pa rin napaabot natin kay
Sir Eric Baldecantos. Hi, Kuya Eric Baldecantos. Oh, yeah. So, di ba? Yung mga taong dapat iniintindi. Ayan, si Sir Jigs Magpantay. Yan, salamat po, sir. Sa mga, talagang, iba talaga yung mga gabay mo, yung mga professional, di ba? Okay, pagbati na rin pinapaabot natin kay Ate Pressy Lazaro. Ayan, Ate Pressy, nako, mabuhay ka. Aba, okay ka, no? Talagang kumikita ka na sa YouTube. Alam mo, minsan thankful tayo. Mga senior yan, ha? Pressy Lazaro is a senior, is a media practitioner, journalist din po yan. At nakakatuwa kasi kumikita na siya sa YouTube. At hindi ko alam kung paano ba yun magkaroon ng ganun, no? Ganong account. Wala akong alam sa ganyan. Anyway, congratulations po. At hindi lang po yan, hello din sa aking cousin, si Ronnie Dimakiling. Yan, yung mga pinsan ko. Alam nyo, mga kamag-anak ko, namimiss ko rin eh. Kayo po ba namimiss nyo rin yung mga kaanak nyo na hindi nyo nakikita? 'Di ba? Para kaya lang, bakit di natin mapuntahan? Kasi nga po, malalayo. Sasakay ka pa ng barko. Sa barko, mahina po ang sikmura ko. Naranasan nyo na ho ba yung talagang magbabamit ka sa Ayun, pag konting alon lang, umiiba na yung sikmura ko. At kahapon nga, sa sobrang sarap ng kinain ko, ganun din nangyari sa akin. Kasi pag masarap yung mga kinakain natin, at syempre, yun naman handog sa atin na pagkain ng isang kaibigan, yun, nagbamit ako kasi siguro na sobrahan. Kapag masarap talagang kain to the max tayo, pero masama din po pa yun. Sabi nga ng iba, lahat ng sobra masama yan. Kaya wag tayong hinay-hinay lang kahit na nasasarapan tayo. Ganun ako pag uncontrollable ako, pag masarap talaga yung pagkain. Anyway, yan naman ang realidad ko sa mga iba dyan. Kaya sinasabi ko ito sa inyo, wag nyo akong gagayahin. Kapag kayo nasasarapan, unti-unti lang yan, para lahat matikman. Kasi kung bibiglain mo yung isang putahe pala, ibinigla mo na, ayun na, wala na, hindi ka na makakain, sasama yung pakiramdam mo. Anyway, thank you so much kahapon. At hello din kay Tisoy. Oy, Tisoy, salamat sa inyo kahit late na. Salamat pa rin. Angie Valimento, salamat. Hello din kay Elma Muros and husband Jojo Posadas. Ayan, si Elma Muros po nasa nasa napaka-busy schedule. But anytime pwede ka naman magpunta dito kasi alam mo naman si Attorney Ferdy, gusto ko matimingan mo para makilala ka ng personal. Yan. At hindi lang po yan, Freddy Oredina, Lori Uy, Christopher Cruz, Tito Nel Talavera, hi po, Lemmy Rojas, hello po. At yung banda ko, yung Heart and Soul Band ng QC. Yan, salamat po, Sir Joseph Banot. At hindi lang po yan, hello din kay Sir Patrick Roquel, Clarissa Medjabilio, hi. Si Jen Halandoni, ayan. Si Junlyn Jeronimo, Rafi, si Emil Vente, and the mom, yan, Daisy. Ayan, see you soon. Si Don Garcia, ayan, Sir Don, yung ating pinag-usapan, ituloy mo na para at least makakasama ka namin dito. Raha Alakdan Bulkan, hello po. Si Lydia Bendanya Bueno, hello din po sa inyo. At si J. Mart Estrera, ayan, salamat po. Si Rafi Umbra, ayan. Sa lahat ng mga friendship natin, si Benesio Santos. Yan. Alam nyo, si Sir Ronald ang Ched, yan. Si Sir Ronald Adamat. Naku, mga busy kasi, kaya eto na, nagkahiwa-hiwalay na tayo. Hello din kay Lani Guzman, si Bishop Nilo Tawag, hello po sa inyo, R.A. Abrigo na nasa Dubai ngayon, flight stewardess. Kita mo na ka, parang kailan lang nangangarap ako sa iyo. Ngayon, nandiyan ka na. Andiyan ka na sa eroplano, di ba? Nakaka-travel ka around the world. Minsan ako, nangangarap ako para sa iba nung araw, hindi ako nangarap para sa sarili ko. Mula nung nagkaisip ako, lagi kong iniisip yung mga ibang tao, iniisip ko yung mga kamag-anak ko, sana sooner, ganun ako. And thankful ako sa Panginoon kasi pinagbibigyan ako. Nangarap ako na itong tao na to maging modelo. Naging modelo nga. Yung isa naging artista ng ABS-CBN pa, sumikat yon. Pero hindi ko sasabihin kung sino doon. Yan. Bata pa siya, lagi ko siyang kasama, ginaguide ko siya. Kaya lang nakalimutan niya ako, no? Wala tayong magagawa. Ganun talaga. Ang tao pag nasa tugatog na ng tagumpay, nakakalimot. Ganun di ba? Pero sana, wag po kayong makalimot sa sino man taong nagbigay sa inyo ng aral. Hindi ko naman kailangan ako ang pasalamatan nyo. What I mean is, sa iba, na kapag kayo po ay
merong mga taong binigyan kayo ng pansin. Yan yung mga tao na laging yung pasasalamatan. Yan. Okay, hello din kay June Carlos. Hi! Si ito pa, si... Nako, ang dami-dami talaga na nagpabati. Sinulat ko na nga po, para di ko makalimutan kasi baka ako'y mapalo sa puwet. Yan. Hello din kay Captain Rolly Durana. Thank you so much. Kay Miss Baby Go. Nako, nakalimutan ko sis yung yung phone number mo. Hindi ko nakuha. But then mag-usap tayo kung kailan ka mag-guess. Yan po ang isang movie producer na kaagapay din ni Atty. Topacio. At hello din kay Joseph Bontogon, yan. Kay Chris Ina Chongson, hi! Sa mga Barangay Holy Spirit, mabuhay kayo. Yan, pamilya ko yan. Barangay Holy Spirit. Sila Mickey, si Riza Ismele, of course, si Atty. Virginia Laksa Suarez. O, diba, attorney? Hindi kita nakakalimutan. Si Jose Marie Bibulos, Uncle Robert Zafra and family, Marigold and Lexter. Hello din kay Britney Kane, kay Amerpil Gasco. Nako, kapitan, hinahanap din kita. Nasaan na kayo? Kasi alam niyo, binubulabog ko yung mga dati kong listahan para naman ma-share ko ang mga buting dulot ninyo. Ayan. At syempre, si Barangay de la Paz, Fernan Labal. Okay, at okay, sorry kasi pag na-over Aris and Company, Ate Joseph Balimento and Company, yan. Ay, Boss Edgard, naku, natutuwa naman. Tuntawa ako sa lakad ni Boss Edgard kasi monitor ko siya. Nakapalo ba ako? Nakapalo kayo? Ayan, laging ganyan. So thankful ako dahil talaga namang naibibigay natin yung yung ating naubos. Okay, naibibigay natin yung yung ating mga comment. At salamat din kay Boss Edgard, kay Katirso Peralta, at si, eto na yung mga taong, alam nyo kay Tiger Ben Latayan. Sir Tiger, eto na yung pagkakataon, kailangan ipakita natin yung suporta natin. Wag nyo kong pabayaan dahil importante na makasama ko kayo. At yung, si Sharif Albani. Sharif Albani, hello po sa inyo. Hello din kay Bert Hashimoto. Kayo yung mga taong dapat inaagapan nyo ko. Kailangan ko kayo rito. Yan yung mga namin mga friendship namin. At syempre, nang maipakilala ko kayo kay Attorney Ferdy Topacio. At hindi lang po yan, sa lahat ng mga taga Mission Possible. Yeah, Mission Possible. August Vergara, salamat po. Doc Jim Sanchez. At syempre, si Sir Jubert Estrella. Yan. At saka yung aking mentor, Ray Pacheco. Ay, Kuya Ray, salamat sa'yo. Ayan, hindi kita makakalimutan. Senior Balita. Ayan, kita nyo sa pagkakataong ito, nagkita rin kami nung anniversary ng DWIZ. Mantakin ninyo, di ba? Maliit pa, teenager pa ako nung kami huling nagkita. Anyway, Pretty Marian ng Pasong Bangkal. Tsaka si Ate Pilar Mateo. Dennis Arce and family. Yan. Hello po sa inyo. At hello din kay Junjun Valencia Mondihar. Kay, of course, kay Maruha de Asis. Salamat po. Doc Melvin Tisay, Padlan, at marami pang iba. Mama Silvia, I love you. Ayan, mami ko. Alam nyo guys, no, ito po yung mga inspirasyon ko kung bakit patuloy tayong lumalakas, patuloy tayong nagsisikap. Huwag kayong sumuko. Ano man yung mga kinakaharap ninyong problema, pero never say die. Importante, meron tayong magandang pangarap. Hanggang ngayon, nangangarap pa rin tayo. Oy guys lalo na kayong mga estudyante, kahit na makulit kayo, pagtsatsagaan ko kayo, never say
die. Yan. Lagi yung tatandaan. Keep going and more power. Okay, once again, time out muna tayo, guys. Time check ulit tayo. At sa ilang paalala ng ating himpilan, ang oras po, ayan, sa ngalan po na Yes Yes Show Topacio, alas 11:45 ng umaga. Yes, yes, yo! Topacio! Yes, yes, yo! Yes, yes, yo, Topacio. Siyempre, sa ngalan pa rin po ni Attorney Ferdy Topacio. Ako po si Juvie de Guzman. Alam niyo, natatawa ako sa mga babasahing nakita ko. Ito po, napakatagal na ho nito, guys, no? Ito po'y babasahin sa Japan. Hindi po ito sa Pilipinas, sa Japan po ito. Meron akong kakwentuhan sa eroplano. Hindi ko alam na ito po pala'y pre-copy ng Philippine Airlines. Nagulat ako. Kaya nako, dapat yung Philippine Airlines mapuntahan natin yan at maging kasama natin dito. Anyway, ako po'y natuwa lang kasi ito ho, ewan ko kung natatandaan yung artistang ito. Siya po'y napakaganda para sa aking paningin. Yan. Tingnan nyo na lang kung siya po ba'y type din ninyo. Alam nyo, ito po'y nakasama ko noon. Pero, syempre, siya po'y napakaganda at sikat na sikat. Malabo po na maging, maging kagaya ko. Ito po'y sikat, ako'y naman hindi. Anyway, ito po'y natutuwa lang ho ako kasi sa tagal ho ng panahon, this is year 2000. 2000 ho ito, ha? Ang na ho ngayon, 2024 na. So, ibig sabihin, 4 years ago na ito, ay naging bahagi tayo ng panulat ng publisher. Hindi ko alam. Ayan, kita nyo maganda talaga yung friendly ka Kesa yung lagi kang nakasimangot, lagi kang naghihintay ng anumang kapalit. Wag! Never do that. Mas maganda pag nakipagkaibigan ka, nothing in return. Kaya tuwan-tuwa sa akin si Doc MJ Evangelista kasi ako yung taong hindi kailangan ng anumang in return, but natutuwa siya. Sabi niya, marami tayong mga special moment na dapat pagsamaan. At sana rin, etong mga kaagapay natin ay maging bahagi natin. Kasi sila po yung kaagapay natin sa Bahay Aruga. Ayan. Dadalawin ko rin po kayo sa Bahay Aruga. Yan po yung aking birthday party sa Bahay Aruga. Lalo na pag birthday ako, lagi po ako sa kanila. Pero dahil sa pandemic, hindi na po natin nagawa. Yung supposedly ay power of sharing natin. Anyway, sabi nga ho ni ma'am, hindi naman daw ho kailangan na may selebrasyon para tayo ay dumalaw sa kanila. Kaya I'll see to it na makasama ko po kayo. Okay, meron ho ditong isang panulat. Sabi nga po, set a good example. Yan. There are many people are one influences. The influence that can be a good or the influence that it can be bad. Saan po kayo doon, guys? Ano po ang mas gusto ninyo? Maganda o masama? Yan. Siyempre, nasa sa inyo yan. Sabi nga po, kung ano man daw po ikaw ngayon, yan ay desisyon mo. Kaya po, ako po, mahilig po akong humanga sa kapwa babae. Alam niyo po ba, madalas tayong mapagbintangan. Alam niyo na, di ba? Pero dahil po dyan, nako, meron tayong mga friendship na, kasi noon mahilig ako sa maiksing buhok sa maiksing buhok na yon, nako, ewan ko, lagi ako napagbibintangan na ako daw po ay, alam nyo na, yan. Dahil nga po, mahilig akong humanga sa kapwa ko, babae. Kayo po ba'y ganun din, di ba? Kahit yung mga lalaki, dami ko nakikita, lalaki siya. At hindi naman siya ganun. Pero, siya po ay mahilig humanga sa mga magagandang lalaki, di ba? So, ibig ko lang sabihin, mga kaibigan, wala hong ibig sabihin na kapag kayo ay humanga sa isang kapareho ninyo ng kasarian, not because kayo po'y may pagnanasa. Hindi po yan totoo. Ayan. Hindi po yan totoo. Sana po ay baguhin natin yung mindset natin. Lalo na ngayon, dumaan tayo sa pandemya, dumaan tayo sa maraming pagsubok. Guys, ang daming mga nag-imbento ng kung ano-anong gamot para malunasan ang problema natin sa pandemic o problema natin sa COVID-19 noon. Ang dami. Pati yung mga timpla-timpla, ayan, naranasan ko yan. Marami. So, thankful tayo sa Panginoon kasi nga po, lahat tayo ay narito pa. Lalo na kayo mga nanonood dyan, di ba? Yan, si Barbie Claire. Hi, Barbie. Nanonood pa kayo. Ibig sabihin, mga buhay pa kayo. Si Kyla,
kailangan makilala ka ni Attorney Topacio. Malay mo, makuha ka sa Borracho film. Kasi Kyla, alam mo na, huli kong nakita rin yan. Isang bata, nagulat ako ngayon, halos abot na ng aking taas. Madaling lumaki ang mga kabataan ngayon. Kaya, set a good example. Yan ang sinasabi ko. Okay, sabi nga po dito, if one conducts his life to keep these recommendations, one is setting a good example. Others around one cannot help but be influenced by this, no matter what they say. One trying to discourage you to trying to do some because they factually mean you harm or you are seeking to serve their own ends. Okay, ganito yan. Marami ho tayong gusto. Marami tayong gustong maitulong sa kapwa. Pero alam niyo po ba, hindi ho yan nagiging epektibo. Lalo na kapag may ibang nakakarinig, may ibang nakakaalam ng plano mo. Kaya never say your plans, lalo na kung ito ay para sa kabutihan. Kasi alam niyo po, dumadating sa panahon na yung sinasabihan mo ng itutulong mo, ay yung pa yung taong hindi naniniwala sa'yo. Yung sinasabihan mo na ganito ang gusto ko, ganito ang para makatulong tayo, yung pa yung magiging kontrabida sa'yo. Kaya ingat-ingat kayo. Kaya kung meron kayong plano na maganda sa inyong kapwa, sa buhay, may plano kayo sa ibang tao, may gusto kayong tulungan, naku, huwag nyo na sasabihin kasi kadalasan, yung sinabi mo, magsasanga-sanga yan. Hindi mo mapagkakatiwalaan kasi ikukwento sa kabila, ikukwento dito, ikukwento doon. Kaya mas maganda, solohin mo muna yung good things you want to be, yung plano mo, yung pangarap mo, sabihin mo muna, gawin mo. At mas magandang pagkatiwalaan ay ang inyong sariling magulang. Yan. Diyan tayo tatama. Kung sino ang magulang ninyo o kung sino ang inyong, kahit sa magkakapatid, hindi rin nagkakasundo pero ang magulang talaga. Lahat ng kabutihan ng para sa anak ay gagawin nila. Sabi nga po, walang magulang ang nag-iisip ng masama o ikasasama sa kanilang mga anak. Kaya kayo, mga anak, kaya kayo na nandiyan dyan, huwag kayong magbabago. Ang magulang ninyo, ang pagkatiwalaan ninyo, kung meron kayong mga plano, may problema kayo. Ang magulang, ang higit na nakakaunawa, hindi ang barkada. Dahil maaaring ang barkada ay sila pa ang sumira ng iyong magandang pangarap. Okay, so mga kaibigan, ako, para sa akin, ang bilis ng araw ko ngayon at oras. Happy Independence Day once again. At syempre, it's about time na magpasalamat tayo sa bumubuo ng magandang mga programa dito. Salamat po sa ating News Director, Judith Estrada Larino. Hello din sa ating Desk Editor, Sir Drew Nasino. Salamat, sir. At syempre, yung ating Tech Engineer, si Wenner Contehino, Jenilyn Rico Hermoso, si Ken Sales, salamat po, Giljon Reyes, thank you. Ang ating broadcast IT, hi, JV Dominguez, prompter natin, operator, nandyan si Neil Joy Abella, thank you Neil Joy. At syempre yung writers natin, nako, talagang genius to, si Katrina Gonzalez, Jen Patrolia at Jen Patrolia. Joke, ayan. Ay, nabasa lang natin. Pasensya na. At ang CAs natin, Yasmin Pantaleon, Eloisa Bolinaw, at syempre, si Jacqueline Santos. At syempre, antabayan niyo ang susunod na programa, ang Balitang Bayan, with Jen Patrolia, and happy birthday sa ating gwapong-gwapo. Ito, medyo napaka-seryoso nito. Hindi mo to mabibiro kasi nga gwapo Ganyan talaga pag gwapo. Hindi natin mabibiro ang ating Executive Vice President, ang ating General Manager ng Aliw Broadcasting Corporation, Attorney McNeil Rante. Ay, Attorney! Happy birthday! Happy birthday! Once again, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Yan po, happy na birthday pa. Ako si Juvie de Guzman, sa ngalan ni Attorney Ferdy Topacio. And mag-iiwan ako ng katagang I love you all. Bye! Yes!
si Mr. Yes Yes Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yes, yo!